Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon ay ating matutunghayan ang unveiling ng project marker ng Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo.
At the count of three, Mr. President. 1, 2, 3! This ₱1,000,000 project is a significant national government initiative designed to enhance agricultural productivity by providing reliable irrigation and drainage infrastructure in Calapi, Bohol. The project is a testament to the administration's commitment to achieve food security. Maraming salamat, mahal na Pangulo. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga sa ating lahat. Para opisyal na simula ng ating programa, inaanyayahan po natin ang ating Gobernador Erico Aristotol C. Aumentado para sa kanyang pambungad na talumpati. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, esteemed guests, ladies and gentlemen, maayong adlaw kanatong tanan. On behalf of the people of Calunasan and the entire province of Bohol, it is with great honor and deep joy that I warmly welcome our beloved President to this momentous occasion. The inauguration of the Calunasan Small Reservoir Irrigation Project. Mr. President, your presence here today is a clear testament to your administration unwavering commitment to uplifting the lives of our farmers, strengthening food security, and ensuring that no community is left behind in our shared journey towards progress. This project is not merely an irrigation facility. It is a lifeline, will nourish our fields, sustain our crops, and secure the livelihood of countless farming families. It stands as a symbol of hope, resilience, and true partnership between government and the people. We, the Boholanos, are deeply grateful for your leadership and vision, which continue to bring meaningful development to our countryside. Rest assured, Mr. President, that we stand united with you in your pursuit of Bagong Pilipinas, where progress is felt in every barangay, every farm, and every household. Once again, welcome, Mr. President, and thank you for gracing us with your presence today. Daghang salamat o padayon ta sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Abante, Bohol. Maraming salamat, Governor Aumentado. At ngayon naman, inaanyayahan po natin si NIA Administrator Guillen upang magbigay ng mensahe. Salamat po. Morning. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., sir, ang ating mga bagong bayaning magsasaka, fellow public servants, maayong buntag sa inyong tanan. Tama ba yun, Go? Naimbag na bigat tayo, amin na po. Gusto natin magpasalamat sa ating Pangulo sa kanyang walang sawang suporta dito sa atin sa agrikultura, sa irigasyon, lalong-lalo na po sa ating mga bagong bayaning magsasaka. Ang kanyang pagdalo dito ngayon ay nagpapakita lamang po ang kanyang totoong malasakit sa inyo. Ang totoo, lagi kong sinasabi sa ating mga farmers, kayo po ang panganay sa prioridad ng ating Pangulo. Ito pong food security. Palakpakan natin ang ating Pangulo.
Ang Kalunasan Small River Impounding Project, ito po ay simbolo ng isang pag-asa. Simbolo ng ating bayanihan, simbolo ng ating pagtutulungan. Ito po ay merong service area na 300 hectares at meron siyang 400 farmer beneficiaries. Manong Miggy, meron na kayong maasahang patubig. Yeah. Itong patubig po na ito ay makakatulong kila Manong Miggy at sa kanilang pamilya para mapaangat ang kanilang produksyon at mapaasenso ang kanilang pamilya, lalong-lalo na po makatulong dito sa gusto ng ating Pangulong Food Security, na lahat ng sambayanang Pilipino ay magkaroon ng masagana, masustansya at murang pagkain. Katulong po natin, nandito rin ang ating Secretary Kiko Laurel. Sir, ang aming pagtutulungan, Secretary at ng NIA, ay linggo-linggo po kami nagpupulong yan para po sa kabutihan ng ating magsasaka at para po masundan natin ang programa na gusto ng ating Pangulo. Actually, itong dam na ito ay hindi lamang po ito para sa irigasyon. Ito po ay talagang napakahusay na flood control ito. Biruin nyo, 500,000 cubic meter ang laman nito na imbis na nandun na sa dagat ay nandito. Pwede, Mayor, na gawin ninyo itong tourism destination. Pwede rin po may aquaculture dito. Sana maglagay ka ng coffee shop dito, Mayor. Ang ganda pa ng view dyan sa dagat, ano? So, isang economic opportunity rin po ito ng Kalape na makakatulong hindi lang sa bayan na ito, kundi sa buong probinsya. So, muli, maraming salamat po sa ating Pangulo sa kanyang sincero, sa kanyang pag-inspire, patuloy na pag-inspire sa atin na magsilbi ng tapat sa ating bayan. Sama-sama po tayong mangarap, sama-sama po tayong magbayanihan tungo sa isang masagana at progresibong bagong Pilipinas na yun ang gusto ng ating Pangulo at natin po lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Administrator Guillen. At ngayon, upang ipaabot sa atin ang kanyang mensahe, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Thank you very much. Magsiupo po tayo. Nakakatuwa na makapunta dito sa mga natapos na proyekto para sa irigasyon. At alam naman po natin na basta't ang pinag-uusapan ay ang agrikultura, lalo na ang palay at bigas, ay ang pinakamahalaga ang patubig. Kaya ito po ang aming binibigyan talaga ng pansin para maparami natin ang irrigated lands dito sa buong Pilipinas. Dahil kung maalala ninyo, last year, nahirapan tayo dahil sa presyo ng bigas, dahil sa maraming nang pangyayari dahil sa climate change, dahil sa international market, maraming dahilan. Kaya yun ang inuna namin. Tiniyak namin na wala na binawasan na namin, halos wala na yung mga smuggler, nahuhuli na lahat. At yung distribution at saka yung subsidy na binibigay ng pamahalaan ay tinuloy na natin. Kaya meron na tayong 170 something kadiwa. Pagkatapos nito, pupunta nga kami at titignan namin, na-inspectionin namin yung isa pang 20 pesos per kilo na rice na release dun sa kadiwa. At yun po ang inuna namin. Ngunit kasabay nun, na hindi masyadong napapag-usapan ang pag-increase, pagparami, pagpalago ng produksyon natin. And that is very important dahil para hindi na tayo mag-import, ay kailangan ang gawin natin ay makapag-produce tayo ng bigas na sapat para hindi na tayo umaasa sa ibang lugar. At ito ay naging maliwanag noong pagdaan ng pandemya na hindi tayo, walang barkong dumadaan, walang barkong nagde-deliver ng bigas, ay doon nataranta lahat, hindi lang naman ng Pilipinas, kundi lahat ng buong mundo dahil nga nagbago lahat. Kaya natutunan na natin na dapat meron tayong sariling supply. Kaya patuloy ang aming mga proyekto para sa irrigation. At dahil sa kabila naman nito ay ang
meron tayong mechanization program. Ibig sabihin, yung pagbigay ng mga makinarya, mga traktor, mga backhoe, mga dryer, mga milling machine, na maliliit. Tapos yung pati na yung sa tinatawag nating solar powered irrigation. Ito po yung bagong teknolohiya na solar powered na po. Hindi na kailangan ng krudo. Basta't may araw, may kuryente, pwedeng paandarin yung bomba, meron na tayong irrigation. Lahat yan ay kasama lahat yan dito sa ating pagpapalagay ng mga ganitong klaseng irrigation project para doon lumaki ang ating produksyon. At nakikita naman natin na meron tayong nakikitang na gumaganda naman ang ani natin. Noong 2024, last year, kahit na nagtuyot ng 9 na buwan, bago nagbagyo, ng 6 na bagyo within 24 days, then dumaan dito sa Pilipinas, kahit na nangyari yun, record pa rin, pinakamalakapaling harvest. Ngayon taon na ito ay palalaki na naman natin yung harvest, pinakamalaki ulit ang magiging harvest ng 2025. Sa ngayon nga, nag-aani na yung ibang lugar. Kaya kaya na natin kalkulahin kung ano yung magiging total production natin. Kagaya dito, the 400 beneficiaries, 300 hectares ang service area dito. At ang pinakamalaga dyan, ngayon, yung service area, pwede na ang 3 planting. Imbis na dati, hindi ganun. Kaya iba talaga basta't may patubig. Kaya yung production natin ay biglang tataas kaagad yan. At ito yung ginagawa namin sa lahat ng buong Pilipinas. Kaya mabuti naman dito sa Bohol because Bohol, kailangan natin gawin ito kasi you are also a tourist destination. Kilalang tourist destination. Para malaman din ninyo, inaayos din natin yung Bohol Airport para gawing international airport para yung mga turista hindi na kailangan dadaan sa Maynila. Dire-diretso na sila kung saan sila nanggaling, dire-diretso na sila dito. Dahil medyo inconvenient na kung dadaan pa ng Maynila, naglilipat na naman ng sasakyan, bago sasakay, magbabayad ulit ng pamasahe. Kaya yun ang ating ginagawa para tulungan yung tourism industry dito sa Bohol. Ito nga lugar na ito, ang naging karanasan namin, yung mga tinatayo naming mga ganito, na mga dam, na mga sweep, basta water impounding, nagiging tourist destination. Dahil tama nga naman, maganda nga naman dito. Sinasabi ko kay Go, pamantado, lagyan natin ng konting bubong, ng konting cover dito. Naglagay, pang-picnic ng tao dito. Sarap nga naman magkapi-kapi dito, tinitignan yung tubig, di ba? Kaya it's another use. May isa pang gamit. Kasi ito, hindi lang nga irrigation, flood control pa ito. At ang usapan namin ni Gob, nakita namin, magiging matagumpay ito. Dahil kung titignan ninyo, ang kapal ng kahoy sa taas, kaya't hindi ma-preserve yung tubig, hindi magbabaha, hindi magla-landslide. Dahil magandang forest coverage kung tawagin. At nasisik yung lupa, hindi guguho dahil nga may malalaking puno na pagpasok nga namin. Congratulations talaga, Gob, na yung forest cover ninyo, mga watershed ninyo ay well protected. That's a very important part ng ating project. Kaya para sa ating mga magsasaka ay gagawin namin ang lahat para tulungan kayo na yung production ninyo ay maging mas mataas at ang kita ninyo ay magiging mas mataas. Kaya we are continuing at patuloy natin ginagawa ito para pagandahin ang agrikultura natin, para pagandahin natin ang hanap buhay ng ating mga magsasaka, para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, para sa inyong probinsya, para sa Pilipinas. At ito'y nakakatulong sa ekonomiya natin. Kaya nagpapasalamat kami lagi. Tama yung sinabi ni Administrator Eddie na sinasabi niya kayo mga bagong bayani. Talaga naman, dahil kailangan maunawaan. Kung minsan sa mga lungsod, yung mga bayan, hindi nila naaalala na kung wala ang magsasaka, wala tayong kinakain.
Kayo ang nagpabumubuhay sa buong Pilipinas. Kayo ang tumitiyak na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya't nandito ang pamahalaan upang tulungan kayo para mapaganda pa natin ang food supply dito sa Pilipinas, mapaganda pa natin ang hanap buhay ng ating mga farmers, ng ating mga magsasaka, at maging maayos ang patakbo ng sektor ng agrikultura. Maraming salamat at sa ating mga farmer beneficiaries, pagpatuloy nyo, alagaan nyo po ito, alagaan ninyo yung watershed at nakakatiyak ako na makakakita kayo ng ani na napakaganda dahil meron na tayong patubig at may suporta na tayo galing sa Department of Agriculture. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga farmer beneficiaries. At the count of 3, 1, 2, 3. Salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Tunay na isang pagpupugay sa sambayang Pilipino ang mga proyekto ng ating mga ehensya. Maraming salamat, mahal na Pangulo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.